Bago ka magsalita ng ganyan, alam mo madam, mag-research ka. Grabe yung kanyang analyzation pang vlogger Magandang araw po mga kababayan. Narito po ulit ang mga masid. At ngayong araw na ito ay pag-usapan natin yung reaction video, no, ni Banat Bay dito sa mga pahayag ni bagong PCO Undersecretary Claire Castro, no? Makikita natin dito mga kababayan kung paano sunugin at balagbagin ni Mr. Banat Bay ang argumento nitong bagong upo na Undersecretary sa PCO. So, talagang sunog na sunog po yung mga diskarte nito ni bagong PCO Undersecretary na ito. So, ngayon, pag-umpisahan na po natin ang usapin, no, regarding dito sa mga pahayag ni bagong PCO Undersecretary Claire Castro. Ayan, so Banat Bay, pasok. Ano nangyari? Hindi ka man lang mag-research? Ano to? Tapos igagamitin mo ngayon yan as your pangunang panlaban sa mga Duterte. Yan ang panguna mong laban eh. Halatang vlogger ka. Vlogger ka ng mga tanso. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. Walang naniniwala. Anyway. Ikaw lang yun. At saka yung mga katulad mo. Hindi lang ang naniwala dun. We will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ikaw, wala ka bang researcher na magsasabi sa'yo ng totoong nangyari dyan sa BSP? Bakit kanyo natanong ko kung wala siyang researcher? Mamaya, itatanong nung media magtatanong sa kanya, tingnan mo, nga, hindi makasagot. Nagmamagaling ka dyan, wala ka naman palang alam. Tingnan mo antayin nyo. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time. The selling of gold is to pump up the economy. Okay, let's go to economy. Yan. Papakita ko lang sa iyo ate. Ito. Diyan tayo muna. Sunog ka ngayon dyan. Sandali kasi masyadong malaki ka. Paliitin natin. Ayan. Ayan yung sinasabi mong economy. Di ba? Why to pump up the economy? Ayan. Philippine posted above target GDP growth of 7.6 in 2022. Yan yung katutungtong lang. Ayan. Tingnan mo na mabuti. Noong 2023, from 7.6, bumaba ng 5.6. Okay? In 2024, bumaba ng 5.6 pa rin. Hindi, sabihin, from 7.6 ng 2022, nandun pa rin siya sa mababa. Sa madaling salita, sabi nga sa GMA News Online, PH miss economic growth target for second straight year. Now, you're saying that the selling of gold is to pump up the economy. Why it didn't happen? Sige, sagot ka. Magkaalaman tayo. Kung may Ayan po, madam. So, tama ito si Banat Bay. Paliwanag nyo sa amin, bakit nung binenta nyo yung gold reserve po natin, o binenta nila yung gold reserve natin, hindi naman namin naramdaman yun eh. Yung sinasabi mong pagtaas ng paglago ng ekonomiya, wala akong nangyaring ganun dahil sa pagbenta ng ginto.
mas lalo pa nga nagmahal yung ibang bilihin. So wala hong nangyari dyan doon sa pinagbentahan. Hindi namin naramdaman. Hindi natin naramdaman. Sa inyo po, baka naramdaman nyo. Dito sa amin, hindi. Di ba? So sino ang nakinabang? Alam ka talaga, sinasabi mo ngayon na i-pump up yung economy. Di ba? Yan ang sinasabi mo. O bakit hindi nangyari? Bakit hindi nangyari? Remember, kasi may diskarte ho dyan. Ang gold is like a stocks. Okay? May panahon na nagbebenta, may panahon na tayo ay nagkikip. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magbenta. Merong diskarte yan. Okay? Ituloy natin para sa kaalaman ng lahat. O, ayan ha. Diyan pa lang, yung palusot niya na economy daw, sablay na kagad. O, sabi ko nga sa'yo, madam do your research, okay? Do your research. Hindi ka lalagpas sa mga Duterte vloggers. Ang galing po yan sa isang vlogger yung mga clippings na yan. O, ito, tuloy. Of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Alam namin yan. Te, hindi yun ang sinasabi. Ikaw naman, hina ng kukote mo. Alam namin trabaho ng BSP na magbenta ng gold. That's not the question. Okay? Ang question dito, why? Sa lahat ng nagbenta ng gold, tayo ang pinakamalaki sa maling panahon. Papatunayan natin yan, pero ituloy mo muna yung kakadaldal mo dyan. Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, Sige, dyan tayo sa sinasabi mong gold. Ayan, ipapakita ko naman sa iyo. Yung mismong sinabi ng kapatid na may punto nga siya dito. Ayan, pakita natin. Ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Nakikita niyo yung graph sa taas? Yan po sa kaliwa. Yung kulay medyo green. Ewan ko kung anong kulay yan. Medyo color blind ako eh. Yang nasa kaliwa na yan, nandito sa picture ni above niya, si Claire. Nakita niya yan? Wala ang Pilipinas dyan na nagkikip. Napakarami ang hindi. Ayan, central banks that bought. Ibig sabihin, hindi nagbenta. Okay? Ito yung mga bansa na bumili. Ayan, malinaw yan eh. Sandali, hindi ko nakikita ng bahagya. Labas natin dito. Wait, automatic ko desay. Ayan po, ayan. So ito nga mga kababayan, no? Ilagay na lang natin sa simpleng eksplanasyon. Kung ikaw ba, ramdam mo, may hawak kang dolyar, ramdam mo na pataas yung halaga ng dolyar. Papapalitan mo ba agad yun? Tanong lang po, papapalitan mo ba agad yun? Nasa palagay mo, aabot sa pinakamataas na halaga. Yung palitan. Bilang isang OFW or pamilya ng OFW, ay hindi muna. Hahawakan ko muna yan. No? Hindi ko muna ipapalit yan. Alam kong pataas eh. Bakit ipapalit agad yan? Itatago ko muna yan. Hintayin kong tumaas muna ng gusto. Ngayon, pag nandun na sa taas at medyo bumababa na ang presyo, saka ko binta. Ganun dapat ang ginawa ng BSP. Hindi yung tumataas pa lang yung presyo, binenta na agad. Excited? Di ba? So, hindi marunong sa negosyo yung may hawak dyan. Palugi yung pamumuno niya dyan. Kasi hindi niya binabantayan kung papaano ang galaw ng presyuhan. Tuloy. Ayan. Okay. So, ayan po yung gold. Ang sabi dyan, sa kaliwa, central banks that bought the most gold in 2024. Anong bansa yon bumili ng gold noong 2024? Kita nyo? Nasa kaliwa? Ang dami. Ang dami ho nagbumili. Ibig sabihin, pagka ikaw bumili, kinikip mo yung gold. Sinasabi kasi nitong babaeng to, kaya nagbenta ang BSP, it is because mataas daw ang presyo. Tama, mali? Mataas ang presyo, mukhang pagpapakinggan mo, mukhang totoo. Tama nga naman, pag mataas ang presyo, ibenta mo para malaki ang kita natin. Ang tanong,
bakit ang daming bansa ang bumili ng gold doon time na sinasabi mong mataas ang gold? Kasi ganito yun, Sir Banat Bay. Kaya marami ang bumibili agad ng stocks na ng gold na yon dahil alam nilang tataas pa ang presyo. Dahil alam nila, pag binili nila yon sa ganong halaga, pag tumaas pa, kikita sila. Di ba? O ngayon, nung binili nila yon, umabot pa sa pinakamataas na peak ng presyo ng ginto, eh di kumita sila. Sayang yung pagkakataon ng Pilipinas na madagdagan pa ang kita. Pinakawalan. Eh kasi excited eh. Di ba? Excited silang kumita pero hindi nila alam na nagtatanong ang taong bayan kung bakit ganun ang ginawa nila. Di ngayon, ka-issue. Eh, ngayon, anong mga sagot nila? O, di ba? Nga. Tama si Amy Marcos dito. Bakit? Tingnan mo sa kanan. Tingnan nyo sa kanan. Sa kanan, central banks that sold the most gold in 2024. Sinong central bank na bansa ang nagbenta ng madami? Same time to ha. Dito sa kaliwa, yung bumili. Bakit ang daming bansa ang mas lalong bumili? Bakit nung sa bentahan na, yung nag-release ng gold, Pilipinas lang ang pinakamarami? Naintindihan mo? Ibig sabihin, ang diskarte dapat, sabi nga ni Amy Marcos, pag nag-reserve ka, nag-iipon ka, hindi ka nagbebenta. Okay? So many countries are in fact in a mad rush to acquire gold. Here we are unloading our own gold. May punto doon. Habang yung ibang bansa daw, nagra-rush sila mag-acquire ng maraming gold. Kasi nga, tumataas yung gold. So gusto nila maraming gold sila. Anong ginawa ng Pilipinas? Nagbenta ng ginto. Yes, you are right. Tama ka sa sinasabi mong natural na trabaho yan ng BSP, pero mali ang diskarte nila. Ibinenta nila ng alanganin. Yan ang tanong dyan. Yan ang sinasabi ni Duterte. Bakit ibinenta ng alanganin? Habang yung ibang bansa, they are acquiring gold. Bumibili sila. Habang tayo, ibinebenta natin. Bakit? Tayo lang. Kita nyo, ang laki ng graph po. Ang laki ng difference ng graph. Diba? Tayo lang ang nagbenta ng ganyang kalaki. Yung ibang bansa, nagtatago ng gold. Bakit? Yan ang hindi mo maipaliwanag. Kasi nga, madam, kung ikaw ay press secretary, mag-hire ka ng researcher mo para hindi ka nagmumukhang tanga. Gago! Yun ang totoo. Hindi ho, seryoso ito. Para ho Tama naman ho. Di ba? So, ay sa bagay, pagbigyan na natin Banat Bay. Kasi kauupo lang eh. Hindi pa niya alam yung pasikot-sikot. Hindi pa niya alam kung anong kalakaran talaga dyan. Bumanat agad siya. Yun ang pagkakamali niya. Hindi pa niya alam, bumabanat na kaagad. Diba? Hindi pa niya gamay yung kalakaran niya sa loob. Ikaw nangingialam ka na. Pabida eh. Diba? Nagpapa-impress agad. Okay, ngayon, hot seat yan, sigurado. Hindi ka naman nagiging ganyan. Pinagtatawanan ka ngayon ng netizen kasi mali-mali yan sinasabi mo. Oo, maaari magaling kang abogado sa batas. Pero wag mong pasukin yung mga hindi mo alam. Yan ang totoo. Tuloy natin to sinasabi ni Madam para mas maunawaan natin kung bakit talagang kinuha to. Sabi ko sa inyo, hindi na kailangan ng qualification ngayon eh. Basta importante, sumipsip ka sa gobyerno to, tirahin mo Duterte, magkakapwesto ka. Nakakapagtaka. Real talk talaga yan, Sir Banat Bay. Real talk talaga yan. Tingnan mo yung mga asong parang nakawala sa hawla. Di ba? Yun ang pinagkukuha ngayon. Yun ang binibigyan nila ng break. Di ba? So, itong administrasyon na to, hindi tumitingin doon sa galing at husay ng tao, kundi tumitingin doon kung paano nila pakinabangan. Kasi kung kukuha sila ng magaling at mahusay, ay hindi susunod sa kanila yun. Sigurado. Tingnan mo, ang daming nagsiresign, di ba?
magagaling na opisyalis nag-resign. Bakit? Hindi na nila kaya. Siguro, hinahawakan sa liig. Diba? Ay, ang problema kasi dyan, sunod-sunuran yung mga may mga interest dyan na humawak ng pwesto sa gobyerno. No? Kasi alam nila na hawak din sila ng makapangyarihan dyan sa Malacanang. Sinong kawawa? Taong bayan. Nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Naks naman, parang akala mo, alam na alam mo, ikaw ang walang alam. Ikaw ang walang alam. Maling diskarte ang magbenta ng gold. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Sabi mo, eto the main purpose na sinasabi mo, kaya tayo nagbenta to pump up the economy. Tumaas ba ang GDP? Umangat ba tayo? Hindi. Oh, where the fuck is that yung sinasabi mong tumaas ang ekonomiya? Sorry, I'm not hindi kita binumura. Kaya lang, asa expression yun. Asan yun? Asan yun? Asan po yung sinasabi mo umangat ang ekonomiya nung nagbenta tayo ng gold? Kasi yun ang sinabi mo, pump up the economy. Bumagsak tayo eh. Baka yung sinasabi niya dito, Sir Banat Bay, umangat yung kabuhayan nila. Hindi yung kabuhayan ng buong bansa. Wala naman tayong pakinabang dun. Nasa napunta yung pinagbentahan ng ginto? Yun ang tinatanong natin, di ba? Ang dami naghihirap ng mga Pilipino noong mga nakaraan. Di ba? Ang daming kalamidad. Magkano lang naman ang binibigay nila? Pakitang tao lang din yung mga binibigay nila. Di ba? So sana punta. Ibig sabihin, sila lang ang nagkaroon ng magandang buhay dahil doon sa pagbibenta ng ginto. Gets mo? Siguro naman, kuha mo na. O, pangalawa, normal lang nagawain niya ng BSP ang magbenta ng gold. Oo nga, normal. Syempre sila ang in charge dyan. Ang tanong, tama ba yung panahon ng kanilang pagbebenta? Na naayon sa data, hindi sa kwento-kwento mo, ayon sa data, mali ang magbenta ng madaming gold nun. ulo. Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Ikaw, bago ka magbigay ng iyong mga salita, kasi supposedly you are the spokesperson of the president eh. Bago ka magsalita ng ganyan, alam mo madam, mag-research ka. Kasi pinahihiya mo na nga yung presidente, mali-mali pa yan sinasabi mo, mas maganda siguro bumalik ka na lang sa pagbablog. Wala kayong alam eh. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. You are a lawyer. You are a lawyer. Oh, pareho kayong lawyer, pero Kung paano magkuha ng ebidensya? ikaw din, alam mo rin kung paano kumuha na may ebidensya. May pinresinta kang ebidensya dyan? Wala. Kami, mga Duterte supporter, eto pinipresenta namin sa inyo ebidensya na yung sinasabi mong to pump up the economy, walang nangyari. Asan ang ebidensya mo? Nga. Tao tatanungin ka na media, asan ang data mo? Wala ka masasagot. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. No? To get the truth. Oh. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Oh, ako nagpresenta sa ebidensya, ikaw wala. May pinresenta kang ebidensya? May pinresenta kang data? Wala. O asan sinasabi yung ebidensya? Niloloko mo kami. Katutungtong mo lang, nagpapakalat ka na ng fake news kasi wala kang ebidensyang pinipresenta. Tama, mali. Ipakita niya. Kung Hindi mo nga pinapakita. Pag gusto mo yung pagpakita ng iba, pakita mo rin sa'yo. Asa na yung... Pakita mo yung sa'yo. Asa na?
Si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Oh, ayan, si PBBM ang nag-utos at benta ng gold reserve. Oh, bigla na siyang pumunta diyan. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely manage. Saan yan? Asan yung ebidensya mo? Ba't di ka nagpapakita? Puro ka chismis. Ako, may papakita ko sa'yo na merong touch ang government dyan. By the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Okay. Saan daw? Ito na naman, bagong argumento mo. Susuplakin na naman natin yan. Sunugin mo, Yung Wetbay. wala ka na namang ebidensyang ipinakita. Ako, may ipapakita na naman ako sa ebidensya. Oh, ayan. Oh, okay? Ang linaw dyan, oh. Oh, sinasabi mo, PBBM has no hand in gold sales by BSP. Tanong, sino nag-appoint ng new BSP governor? Si Marcos lang naman. Okay? Si Marcos lang naman. So, sino nag-appoint? Si Marcos. Sino sa tingin mo susundin niya? Yun nag-appoint. Pangalawa, sa baba, Amy Marcos hits BSP decision to sell gold reserves. Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers. Ano daw? Ulit. Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers. Sino daw? Yung BSP ba? Yung sole BSP na sinasabi nitong sole BSP shall decide. Hindi. It's the economic managers over the Bangko Sentral ng Pilipinas decision to sell. 'Di ba? So, sino po? Alam mo, wala ka kasing alam. Ewan ko kung bagong tungtong ka lang sa gobyerno. Ang executive branch, meron tinatawag. Dito natin makikita mga kabayan na kung gaano kagaling ito si Banat Bay pagdating sa research. Gaano siya kagaling, bumalagbag na mga nagkukunwaring matalino na fake news naman yung dinadala. Di ba? So, ito ngayon ay paliwanag nyo. Dahil sinasabi nga niya ni Claire Castro na walang kinalaman ang Pangulo, ay imposible po mga kabayan. Walang alam. Ikaw Pangulo, pagbibenta ng gold yung iyong BSP governor, hindi mo alam. Ano ka? Tanga? Pero na lang ko talagang bubulag-bulagan ka dyan na presidente ka na wala kang alam. Di ba? So, umalis ka na dyan sa pwesto mo kasi wala kang kwenta. Hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo. Huwag yang economic managers. Maraming involved dyan. Budget. Kaya nga, di ba, noon laging binibiro ni Pangulong Duterte na madalas siya magsalita tapos biglang lilingon siya kay Jokno. Kasi si Jokno yung yung sa finance. Yan, importante yan. Finance, DOF, tapos yung DBM, syempre yung budget, kung meron pa ba tayong budget na maaalat dyan. At the same time, itong sa BSP. So, hindi lang isang tao yan. Anong ibig sabihin niya? That decision, pinag-uusapan ng presidente. Mas marunong ka pa sa naging presidente. Diba? Huwag kang magmagaling. Wala kang alam sa administrasyon dyan sa gobyerno. Bagong salta ka lang, nagmamagaling ka na. Ayan na nga, linaw-linaw na nga, ang nag-appoint doon sa BSP Governor si Marcos. Sino ngayon ang sinisisi ni Amy? Marcos. Ha? Hindi ko sinasabing iba. Marcos din ang nagbumanat. Ang sabi niya, grill the administration's economic manager. When you say administration economic manager, hindi involved si Marcos dyan? Sino yan? Si Abante ba yan? Si Barbers ba yan? Si Cheese Escudero ba yan? Si Dan Fernandez ba yan? When you say administration economic manager, sino yan? Saang branch of government yan? Di ba nasa executive yan? Sino ang pinunong executive? Si Romualdez? Sa bagay. Sa bagay, lahat nga pala siya ang nagdidesisyon ngayon. Madam, bago ka humirit, may I suggest
mag-research ka kasi napapagtawanan ka ng netizen eh. Pinagtatawanan ka ngayon ng mga netizen dahil sa mga hirit mong sablay. Magaling ka siguro mag-vlog at magpaliwanag ng batas. Pero, ma'am, pagdating sa mga ganyan, aral ka muna. Alam mo, may budget naman po yan. Ang alam ko, USEC may budget. Yung ASEC kasi, pili lang ang meron dyan eh. Pero ang Office of the Undersecretary, may budget yan. Huwag mong angkinin lahat. Kumuha ka ng mga alam mo yon na magtuturo sa'yo, abogado, kung ayaw mo abogado, pati nga yung sa tax, lahat yung pwedeng mag-advise sa'yo. Huwag mong angkinin lahat yan. Baka hindi ka kumukuha, nagtitipid ka. Oh, di ba? Gamitin mo yan para kumuha ka ng mga taong matatanungan mo, tumali-talino ka naman kahit papaano. Kawawa ka naman. Ano to? Kasi unang araw mo pa lang, pinagtatawanan ka na ng netizen. Gusto mo pa, forever kang pagtawanan. Nakakaya naman si Marcos. Mahahalata sobra na sumipsip ka lang, bumanat ka lang sa Duterte kaya ka na-appoint. Di ba? Nakakaya naman, madam. Nakakaya. Ayos-ayusin mo trabaho mo. Johnny Yu, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? Ayan tingnan nyo. Tingnan nyo to Ma'am, alam mo po ba kung ilan na ang gold na naibenta? Binabara niya si Duterte dahil sinabi ni Pangulong Duterte na itong certain amount of gold ay naibenta na at nabulsa na. Okay? Sinusuplak niya yon, di ba? Sinusuplak niya ngayon yon. Pero nung tinanong siya, ma'am, alam niyo po ba kung ilan na yung naibentang gold? Pakinggan ninyo sagot. As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo po i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Grabe yung kanyang analyzation, pang vlogger pang tanso vlogger. Kawawa naman. Naawa ko dito kay madam kasi yung pagiging tanso vlogger niya, dinala niya po sa sa social media, sa palasyo. Kawawa ito. So mga kababayan, dito na po natin tatapusin yung ating reaction video patungkol dito sa pagbalagbag dito sa mga pahayag ng ngayon ay bagong PCO Undersecretary na wala pala siyang hawak na data kung ano-ano nang pinagngangawa niya. Akala mo naman alam niya talaga ang mga sinasabi niya, no? So ibig sabihin niyan, hindi pa siya nagre-research, ay ino-open niya na, no? Yung kanyang pag-explika dito sa mga tinatanong sa kanya. Ma'am, wala pa po kayong hawak na data. So wag mo na kayong magbitaw ng salita kasi kuryente ho yan sa inyo. Ba? So sinasabing yung fake news, yung mga binibitawang salita ni Pangulong Duterte, hindi po fake news yun. May basehan ho yun. Tandaan po natin, si Pangulong Duterte ay dating presidente. Alam niya ang kalakaran, alam niya kung ano ang nangyayari dito sa ating budget system. Alam niya kung paano gumalaw para makasabay sa galaw ng bawat bansa, no, sa buong mundo.
at nakikisabay tayo sa paglago ng ekonomiya. Eh ngayon, hindi ho eh. 'Di ba? Basta na lang galaw, walang direksyon. Isa pa, yung pagtutunan sana ng pansin ngayon, yung mga kriminalidad na nangyayari sa bansa natin. No? Kaliwat kanan, may patayan, kaliwat kanan, may holdapan, kaliwat kanan, may rape, kaliwat kanan, may kidnapping. So, saan tayo pupunta mga kababayan? So, yun lang po yung ating reaksyon sa mga kaganapan diyan sa palasyo. At sabi nga ng iba, no? Yung mga nangyayari diyang rigodon, no? Parang nagpapalit lang ng damit. Na halos araw-araw mayroong nagbibitiw na empleyado, mga secretaries, undersecretaries. Bakit? Hindi na ba matiis? No? So yun lang yung mga kababayan. Magsalita ho tayo, makialam ho tayo sa mga nangyayari dito sa bansa po natin. At siguraduhin natin na makalampag natin ang gobyerno. Pansinin tayo ng gobyerno. Kung ano yung hinaing natin, ipaalam natin sa kanila dahil hindi na ho nakakatuwa ang nangyayari sa atin ngayon. Lubog na ho tayo mga kababayan. Paano na lang pag may dumating na bagyo? Paano na lang pag may dumating kalamidad? Handa ba tayo? Yun ang tanong ko. Paghahandaan ba natin yan? Baka mamaya, kamot ulo na naman tayo. At sabay tanong, ano ang gagawin natin? So, ganoon na lang ba mga kababayan? Palalampasin na lang ba natin yan? Hindi na ba tayo magtatanong ng mga karapatan natin? Yung mga vlogger, gusto nilang i-regulate. Gusto nilang hawakan sa liig. Pero sorry sila. Mas matalino ang mga vlogger ng Duterte. Mas matalino yung mga sumusuporta kay Tatay Digong. Hindi nila mahawakan. So, wala silang magagawa. Di ba? Hanggat may nakikita tayong mali, hanggat may nakikita tayong kabalustugan sa gobyerno, magsalita ho tayo. Huwag tayong manahimik. Dahil karapatan na ho natin yan na dapat tayong magsalita. Kapakanan na ho natin yung natatapakan. No? Kapakanan na ho natin ang nabalasubas ng mga magnanakaw dyan sa gobyerno. So, dahil dyan, mga kababayan, maraming pong salamat sa patuloy na sumusuporta at nadadagdagan ho tayo araw-araw. Maraming pong salamat. At sa mga bagong nakasubscribe sa ating YouTube channel, maraming pong salamat mga kababayan. So, ingat po tayo.